guys. Ang daming coffee. Ano gusto mo mag-ice cream muna? Game. Tara ice cream tayo para maraming nangyayari. Four speeds of It's gonna be a four-speed song. What makes it classified as a four-speed song makes you go, okay, that's a four-speed And we're back. We are back. I'm making shrimp stock. Kasi ang dami kong shrimp and maganda siyang shrimp. So pagka may mga shrimp heads, pwede tinatapon mo lang yun. Dapat gumawa ka ng shrimp stock. Although it's a very important key component dun sa gagawin natin yung dish para sa bisita natin today. Bisita, mga bisita. Ngayon kahit pa paano na di ba rin? Kahit Bumili ng bago sapatos si Blaster at this was after the concert. Musa, sarap. Cheers. Sarap na whiskey wine. Puro kami whiskey, vodka, ganun for the last few. Gets. Ayan o, may whiskey ako dyan, Jameson. Ayan. Wala lang kay yellow. Oh. Ay, ito yung remote kung gusto nyo mag TV. Wait, asan na yung remote? Thank you, okay lang. Ang gulang para kayo na mag... 2016, no? 2016 hype Gusto ko nga grabe. pag-usapan yun dito sa video. Ayan. Na parang... Kasi 2016 kayo parang nag-umpisa no? Medyo yun na yung napunta kami sa Ilaw mga sa daan gigs. na ba yun? Oo. Yun, yung era na yun. Kasi yung Scout ba 2017? Yun. Early 2017. Early 2017 Scout, doon talaga yung parang, uy, tangina, sino tong mga to? Yun na yun eh. Yun na yung Napahanap din ako ng mga old pics. Yun yung parang ano niya eh, parang doon kayo na parang masasabi ko yung parang nakilala talaga. Yun, yung scout. Yung Scout. Sikat na kayo nun, parang may buzz na. Tapos nung pagtugtog nyo doon, ay Yun na, puta, para siyang- doon kayo na legit. Yun na yung debut nyo. Tapos yun na, sunod-sunod na, mga school gig, mga ano. Doon na, 2016 ko rin kayo naririnig nun. Lions, mga... 2017 kami naglabas ng album eh. Oo. Sabay kami ng SOS, October. Ito, na yun. Ang ganda naman nun. Yung ano... Oo, stop. Ayan. Oop. Gago, tumapon, pre. Paganda. Wait nga, hindi ko makita eh. Yan. Kasi pwede namang mas malaki yung lalagyan eh. Shrimp stock, ano, ang daming nasayang. Tapos, pag crispy niyan, isa-set aside. Favorite ko to, garlic. Pag yung sa mga recipe, kunyari 2 cloves, tina times 3 ko lahat. Sarap ng bawang eh. Si Blaster nagluluto talaga yan. Nakikita ko nagpo-post-post ng pagkain yan eh. Kaya habik, ayun pala yung ginagawa ko, yung buong linggo ko puro luto. Puro luto. Oo, napansin ko nga parang ano ba yung mga niluto mo? Parang nagluto ka pa ng quesadilla ba? Oo. Tapos meron pa ako nakita, may pa beef tartar pa to. Natakam ako bigla. Biglang may pa beef tartar eh. Sabi ko ba? Tsaka yung mga Filipino food bigla na tripang ko. Adobo, favorite ko yung puti, yung walang toyo. Oo. Solid rin yun. Parang, dati pa mahilig na ako magluto-luto. Ihaw-ihaw lang dati. Mga 2012, 13, 14. Tapos nung 2017, nag-resign ako nun sa work ko. Tapos doon ako nagparang, ay gusto ko na matuto magluto. Kasi mahilig na ako nun kumain, tapos wala akong pera kasi wala akong trabaho. Mahal pa naman umain sa labas. So yung, buti nakatira pa ako sa bahay ng magulang ko. Sabi ko, ma, ako na mag-grocery pero ako magluluto. Yun. So doon ako natuto at nakakapag-practice. Ako pandemic na lang. Pandemic. Ganda
doon. Ay, parang malapit na maging okay. Nagbabrown na, no? Oo. Okay na yan. Maluluto pa yan eh. Apat siguro. Kaya pa isa. Yan. Hindi na siya. Okay na ito. Huwag natin overcook. Sakto na yan. Yun. Last batch. Tsaka butter. Yan. Kamayin ko na lang. Yun. Tapos Grandeur. Saan ka nag-grocery? parang 500 data isa nito eh. Ano siya? French. Pero saan ka nag-grocery pag yan? Madalas nag-grab mart lang ako. Pero yung mga ganyan mga specialty shit, kinukuha ko talaga sa either sa mga Santis, Brera, Oo. gano'n. Saan? Meron palang Scrub Daddy na... Dalawang... Punch yung- Yan yung Scrub Mommy. okay. Mm. Kala ko pangalan lang na iba. Yung Scrub... Kasi may soft side, gano'n. Yun na yung ibig sabihin. Siguro. Ngayon ko lang naisip yun ha, in fairness sa'yo ha. Secret weapon. Ano yan? Chili garlic. Tikman mo yan. Ubus na pala. Ano basa dyan? Sige, sabi mo. Puri Facho. Yaw. Ito. Siya, tangin na, kinakabahan ako ah. Tangin na, inulit ko yung noodles kasi nainip ako kanina, hindi pa pala siya luto. Sanay ako magluto ng pasta. Parang isip ko, al dente natin. Dapat pala hindi. Pag hofan, hindi na al dente. Ha? Yun pala siya dapat. Ganun siya dapat. Pagkatapos kailan kayo nag-decide na magsusulat na kayo ulit ng kanta? Depende sa oras na nakita kami. Pero So, anong oras yung naging totoo na nakita kayo? siguro late 2024, yung pa-New Year na gano'n. Ganun lang ka-recent yun. Ganun lang pala kabilis yung buong proseso ng paggawa niyo ng album. Basically, nag-reconnect kaming lahat sa isa't isa bandang 2022. Tapos after, nung nagkita-kita kaming gano'n, wala talagang plano. Parang puro tambay. So, for 2 years straight, lalabas lang kami, parang party, Oo. kung saan venue, ganyan. Basically, kung ano yung na-miss out namin nung panahon na active kami. Kasi nung panahon na yung first run namin as a band, di naman kami lumalabas. Parang talagang tugtog uwi kami kasi syempre sa age din namin nung panahon na yun, Bata niyo may pa. curfew eh. Oo. So wala talaga kaming mga naging bonding. Ikaw, ilang taong ka lang nun? Kami ni Unique, 17. Grabe, oo. So, masasabi mo, nung unang run ng Spades, magkaibigan na kayo nun. Pero, parang ngayon kayo naging mas barkada. Noon talagang more of Mas work? yung friendship namin nagre-revolve sa kung ano yung ginagawa namin. Oo. So, this time around, kahit hindi tungkol sa music, magkakaibigan na kami. Kaya, yun din yung naging difference.
So, parang lumabas din naman sa tunog nung bago yung album. Parang, ano ba masasabi ko? Ang weird din kasi parang ang nostalgic ng tunog ng album nyo. Bago siya, pero parang, di ko alam, pero parang ang lakas ng feeling ng nostalgia. Baka rin kasi nagbalikan kayo. Kayo yung pinakamalakas na banda ng panahon na yun. Balikan kayo. Pero yung music mismo kasi parang, marami yung songs nyo maganda, parang pang road trip, alam mo yan? Mahilig kami sa road trip eh. Kayong tatlo, mahilig kayo nag-road trip din talaga kayong tatlo? Ay, kayong apat? Medyo. Pero nung mga una namin mga bonding, bike. Si Bajo kasi mahilig mag-bike eh. Oo, nung pandemic to eh. So yung mga ganon, mga random, Bike trip ka rin ba nung pandemic? medyo, on-off. Ano bike mo? Ano ba tawag dyan? Disco something eh. Hindi pa, ano siya, road, tiklo, Road bike ata. road bike. Pero nagsimula ako mountain bike. Pero tayo, solid rin ang concert nyo. Nandun ako day one. Tapos, ano ba nangyari nun? Daming tropa natin. Ang daming tropa nandun. Nung nanood ako nun, kasama ko para nakasama-sama ko dun sa area na yun. Sila Arthur Neri. Yun, mga. Andun sila Arthur Neri, kasama niya si Zika Belia, si Chris. Andun sina mga tropa, mga root people dati, nung may root pa. Yung nostalgic nga. Oo. Nakakatuwa lang. Para sabi ko, dito tayo pa nagkita-kita. May ganun nga talagang feeling kanina na pag-usapan nyo nga na parang yung pagbalik nyo, parang it reminded people of what it was like before the pandemic happened. It reminded us of pre-pandemic days. Ako sobrang nag-agree ako doon, lalo na nung unang lumabas yung Aurora. Ay, Aura. Aura yung song. Aura. Nung lumabas yung song na yun, naalala ko yan, yung nag-shoot ngayon ng video, siya kasama ko nung una ko narinig yung song na yun kasi nag-shoot kami ng video nun eh. Sumakto. Nag-collab kami nun ni Mickey. Okay. Tapos yun yung unang lumabas yung Aura. June yun eh, June or July. Oh. I remember that I was asking you, have you listened to the new album? Okay. Di pa lumalabas yung album. Ano, new Single song. pa lang. Yung single lang. Yung pinanood natin yung music video. Tapos sabi ko, what? Sinabi ni Zid nung nandito siya. Hindi! Yun yung nakakatawa. So exactly a year ago, today, andito si Zild noon, nag-guest siya sa, ginawa namin to, pero hindi itong long form thing. Real lang siya. Tapos chinichika ko siya, sabi ko, kailan ba nasasayangan ako sa, para sabi ko, ano kaya yung mundo kung naglabas muna kayo ng isang album na kayong apat. Never kayo nakapaglabas sa album na kayong apat eh. First yung Andalusia. Oo, yung Andalusia yung una. Tapos nung paglabas nun, so, nandito na si Zil, pero usapan namin, hindi talaga siya umiimik. Magaling yun. Hindi talaga ang galing magtago ng sikreto. Hindi ko siya kahit, kumbaga Pinatitinag. kami dalawa lang yun eh. Nag-collab kami dito, literal walang ibang tao nun. Kaming dalawa lang dito sa condo. Tapos, wala, talagang hindi niya talaga kinikwento. Siguro parang, sabi niya nga, parang ayaw niya raw Majink. Yun din yung nag-iusapan namin. Parang, mamaya hindi pa matuloy eh. The more na lalong hindi nangyayari. Pero buti talaga natuloy. Tapos parang, ewan ko, pero nung lumabas talaga yung Aura, parang meron siyang The World is Healing vibes. Hindi ko alam bakit. It must be it's the music video, it's the song itself, how it sounds. Tapos yung music video nandun kayo sa parang kayo nasa heaven. Alam mo, parang may... Kung mabait eh. Oy! Hindi, pero parang may ganun talaga siyang vibe. Tapos parang ako sabi ko, iba yung goosebumps, hindi ko alam, pero plinano nyo ba na talagang, paano nyo naisip na Aura yung una nyo ilalabas? Yun talaga yung song na, kasi nagtatry na kami mag-jam ng mga demos, ganyan-ganyan. Tapos yung song na yun talaga nung yun na yung tinatry namin i-work on, parang, oops, may nangyayari na. May na-feel talaga kayo. Mayroong Tapos yun yung una namin ni-record sa album. So,
naging very fitting first single na rin siya talaga. It also is the closest sounding to Mundo eh. Meron siya nung tapos yung pulse. oo eh. Pare silang may ganong vibe. Tapos parang it's a really good song na lalabas na magbabalikan kayo kasi ang lapit, medyo may vibe siya na similar to Mundo. So, parang nakadagdag lang siya dun sa reunion na vibe. Parang you all grew apart, but then you're back together again. Ewan ko planado ba yun lahat? Na pinag-usapan niyo ba yun? Na ganun yung direction from visual to the song that was chosen? Along the way na lang lahat yun eh. Parang yung mga suot-suot nga, parang the day na lang i-shoot yung video, na-decide kung ano. Yun. Oh. Parang yung approach talaga dito sa yun, yung album namin. Parang relax lang. Parang, kasi ramdam namin na syempre alam namin na yung pressure, yung expectations ng marami, matindi. Kaya parang sa amin, ano bang best plan of action? Di yung kabaligtaran, imbis na isipin mo yung ano, ano ba yung gagawin namin kung hindi namin inisip yung outside, parang, hindi ganyan lang. Kung ano lang lumabas. Lalong Snapshot lang ng kung sino kami nung panahon na yun. lalo para sa akin gumana kasi parang the fact na sinasabi mo sa akin ngayon na hindi nyo masyado plenano yung lahat. Parang mas nag-ano sa akin na natural, the fact na natural yun lahat. Parang it was meant to be that way. And sakto siya. As in sakto, ang ganda ng approach na pinili nyo. Kasi baka kung in-overthink nyo or kung masyado siyang curated, masyadong it wouldn't have had the same effect. But the fact nga na parang literal na nangyari yung buhay eh. Nabuhay kayo, hiwa-hiwalay. Tapos nung nagsama kayo ulit, yun yung lumabas. Yun yung kinalabasan niya. Yun yung parang pinagsama-sama ng mga tao na naghiwalay for a bit. Ang galing. Sobrang galing. Nakakatuwa. Pero yun. Gusto mo mag-try ng mahilig ka ba sa sake? Okay din. Anything Japanese. Tama ba? Japanese sa sake. Oh. Yung astig kasi doon sa sake, apparently, hindi masama yung hangover. Basta sake lang inumin mo. Pero nag-wine na tayo eh. So, hindi ko alam. Pero, it feels better. Vitamin B3. Yun ba yun? Hindi ko. Pinagsasabi ko. Hindi, pero yun. Mayroon malapit kasi na sake bar dito. Maliit lang siya. Tapos, legit naman siya. Solid siya. So, subukan natin. Kain tayo doon. Ay, inom tayo doon. Tapos, kwentuhan pa tayo. Sige. Tara. Tawid tayo dito. Ito. Oo. Kung gusto mo, mag-jaywalk na lang tayo doon banda. Sige. Mag-jaywalking na lang tayo doon banda. Dito rin yun eh, di ba? Oo. Doon sa may supermarket. Milano Supermarket. May favorite akong ice cream. Yun, doon. Gusto mo? Ice cream muna tayo bago tayo magsake. Ano tawag? Minano? Oh, Milano. Yun, doon. Sa baba nun, may sake bar. Okay. Oo, Milano Sake Bar. Doon. Okay. Doon pala yun. Oo, solid doon. Gabi may kainuman akong hapon. Dito sa sake bar nila. Doon ko lang siya nakilala. Matanda na siguro mga 50-something. Mga late 50s na. Tapos, taga BGC siya. Pupunta pa siya dito para mag-grocery. Para lang ng gulay. Kasi raw di niya mahanap sa Mitsukoshi yung mga gusto niyang gulay. Itong vinyl shop sa... Andito kami sa Milano Sake Bar. Malapit lang siya sa condo, so wala lang. Running distance. So okay naman siya, it's a small place. Tapos may masarap na food, tsaka magandang selection ng sake. Meron silang tasting. Ayan tasting. So, titastingin namin. Funny guy. Nagja-Japanese ka ba? Hindi po. Yung common lang po. What? Common lang. Opo, common lang. Common lang. Opo. Arigato. Shimasu! Arigato gozaimasu.
Master. Tayo sa master. Ano yun? You're welcome. Tayo sa master. Itadakimasu. Itadakimasu. Tsaka ano? Tadaimasu. Yamet. Dryden. Lumalabas na yung Cookie Blaster. Ito sir, number 4, number 9, number 5. Ito 19, 7, and number 8. Okay, ano yung nire-represent Itencio. mga numbers na yun? Itencio, Sanrense, saka Urakasumi. Ito yung bestseller sir. Oo. Says with and rice siya. O siya, try muna natin yung una. Cheers. Parang maprutas, parang... Pero kanya-kanyang prefecture. Ito parang mag-grapes na ewan. Alam mo yan. Tasting notes. Ako, Mas di ko pag alam, next ko ganun din. Pero para sa akin, ano lang eh, yung maganda kasi sa pag masarap na sa akin, dali niyang inumin. Hindi siya yung... Gumuguhit. Di siya gumuguhit. Sobrang swabe lang. Pero mararamdaman mo siya kagad sa ulo mo. So, Sarap. tanong ko lang, Blaster. Anong tawag dito? So, di ba nagbuo kayo ngayon? Tapos, kanina may na-mention nung ginagawa niyo yung first album. Yung ginagawa niyo yung first album. Si Blots yung ano niyo, di ba? Brian Lotto. O Brian Lotto. Parang sinasabi niya na huwag na kayong magtago ng mga material niyo ng pang-in niyo lang. Parang ilabas niyo na, tapos kwento mo nga yun. Basically, nung first few weeks siguro na bine-work on namin yung album, syempre paparinig kami ng mga songs, tapos parang ganyan-ganyan, tapos okay naman, hindi naman parang, uy, okay na, solid na. Pero parang alam mo yung may pagka-getting to know pa eh, parang, kasi kung tutusin, first time in, 7 years bago naming nung last kami talagang nag-work para sa isang project. Actually, first time ng album eh. First time ng Kasi album. pa single-single lang. So, naturally na meron pang mga walls. Parang, teka, yung tinatry mo pa i-please yung mga kasama parang... So, meron pa kami mga hesitation sa parang best foot forward pa, kumbaga parang pag may bago kang kakilala, di ba? Ito munang personality ito lang ko yung muna papakita makikita mo. So basically sa amin ganun, parang itong mga kanta muna na to, paparinig na mga feeling kong good enough. Tapos parang yun nga si Brian, sabi niya, baka naman meron pa kayong mga kanta dyan. Ganyan. Kinulit-kulit niya kami hanggang sa bumigay. Eto, meron kami pero hindi pa tapos eh. Parang, tapos biglang sanang pinarinig namin. Maraming songs dun sa album na yung mga naging single. Galing siya sa ganon, yung hindi talaga siya part ng original na nilatag ng mga songs. Ano, example, alin doon? Yun, yung mga tamis ng pagkakamali. Ang tabi sa pagkakaganda nun. Yung kabisado, bago na rin yun. Ganun. Tangerine Boulevard. Tangerine Mga ganun. Yun yun, hindi ko na maalala yung sakto, pero may mga few songs na ganun. Tapos yung, isa pa sa connect dun sa ano mo. Meron yung mga first batch ng songs na mga inano namin, para kami yung nag-filter ng ipaparinig sa iba, parang ito bagay ito pang Spade. So meron pa kaming mga nireserba na pang sarili. Nagsasabi sa amin, parang bakit pa kayo nagre-reserve? Banda na kayo. Di ba dapat parinig nyo na kung ano lahat yan? Oo nga no, parang para saan pa ba yung ano na to? Ano yan? Tama. Di bigay nyo na yung sa tingin nyo. Andito kayo ngayon eh. Tapos pakinggan natin. Tapos yun, marami naman natripan. Pinag-uusapan nyo na ba kung gagawa pa kayo ulit ng bagong bagong material? As in, banda ba kayo ngayon? Or parang naglabas lang kayo ng album tapos mag-aapat na kayo, iwahiwalay na naman kayo ulit? Secret! Okay, di na sasagot. Pero hindi, ngayon, mas focus kami sa live shows naman. So, balak namin ipopromote nyo lang muna yung promote album. din yung album. Bahala na. Gets. Kumbaga medyo mas ano lang kayo ngayon, parang we'll cross that bridge when we get there. Type of thing. Pero parang saya sa inyo nga ngayon eh. Kasi literal yung mga kabanda niya, inihintay sa ngayon eh. Medyo nagplano talaga sila mag-hangout today. So salamat na lang na
Pinlano namin around this, yan. Talaga? Ako lang. Sinandwich ko yung ano. Para isang puntahan na lang sa Makati. Ito, ito na mo. Yung album. Oy! Yan ba yung pinakagusto mong album ng Phoenix? O yan lang yung naisipan mong ipat? Yan lang yung next mo ipatar. Ang habo nung ano eh. Wolfgang Amadeus Phoenix. Teka, masakit. Kamaya naman, Yamagata. Aliw. Di, pero kasi yung Phoenix, ano rin yan, kailan ko ba walang sinound trip yan, 2009. Ayun, no, French rock band. Galing. Also known as Sake Lover. Di ba parang ngayon nauso may mga tao nagpo-post ng mga pictures nila ng 2016, ganyan. So kung pag-uusapan natin ngayon yung 2016, ano yung Spades nung 2016? Di ba parang ang... kailan lumabas yung ilaw sa daan? Parang patapos na yung 2016. Parang pa 2017 na. Pa 2017. Latter part na ng 2016. So, 2016 kayo nag-start mag-write ng songs, magsulat ng kanta. Actually, 2014 kami nabuo. Okay. Pero nung for 2 years, 2014, 2015, 2016, parang naglalaro lang kami mga bata, wala talaga kaming direction. As in, hindi kami connected sa kahit anong eksena. Hindi namin alam yung Route 196, Sagiho, kung ano-ano na yan. Bata pa kasi din pa kayo nun. Kasi yung parents namin, ang eksena nila, showband. Mga ganun. Sila yung tugtog sa fiesta, sa mga barko. So yun yung alam namin music. So, pag mapapanood, pag isa-search mo yung mga old videos namin, yung music namin, alam mo, may virtuoso, mga Chick Corea, Sting. Ganon. Pang-unk talaga. Hindi kami lumaki sa, ano, yun, yung mga alternative. Indie, ganyan. Tapos, napunta kami doon sa scene nung si Zild nag-CSB. Natropa na siya dyan, sila sa Marquez, Team Marquez. Shoutout. Kaya mga One Click May Street, ano sila nun eh, Manila Magic. Manila Magic. Si Zild yun, tsaka si Tim. Doon na napunta yun, nung nag-college siya, napunta siya sa CSB. Siya yung pinaka-cultured sa amin nun. Siya yung parang, alam mo yung, parang pamilya ka, tas yung tatay. 2015 ba to? 2015. 2015. Parang siya yung, kada may experience, siya yung babalik sa mga tropa. Guys, ito, try nyo to, ito yung siya yung taga-update sa amin kung ano ba talaga yung ano. Kumbaga siya yung nag-ano sa inyo nag-introduce, nag-expose sa inyo sa iba-ibang Culture. culture, ibang music. Tapos sa CSB, meron dun kasing tinatawag na ano, Music Wednesdays ba yun? Oh, sa Parang yung mga cafeteria. sa mga estudyante. Pinagdano ko yun, music pro din ako eh. Ayun. So, isa yun sa mga una Music namin Wednesdays. Gig. na parang, uy, iba yung eksena. Hindi, yung nanonood sa atin, hindi yung lasinggerong magagalit na. Bata pa kaedad natin. Oo, parang mga kaedara. Tapos yung mga panahon na yun, parang feeling ko nung umpisa, parang ano pa kayo nun eh. Parang nung umpisa nyo, parang ang mga peg-peg nyo pa niya, mga the 1975 Oo, eh. yun talaga. Idol namin. Yun yung naalala ko rin, sabi ko. Skinny jeans, Kasi- black and white. Kasi kahit yung One Click Street nung era na yun, napaka ganun din. 1975 din nung peg nung... Kaya kami magkakaibigan. May Oo. joke nga kami dati na, ano, uy, parang pag may nire-release kami mga music, uy, parang 1975. Asara namin yun. Oo, kasi yun talaga yung ano nyo nun at the time. Pero nakakatuwa makita yung growth nyo parehas from just grabe. being these parang young kids trying to play like 1975. Wait lang, ilang taon ka na ulit ngayon? 26. 26. 16 ka? Oo, mga panahon na yun. 15. Kaya nalala ko na kung ba't hindi kami nakakatambay sa mga gig. Kasi Masyado ka bawal. pang bata. Oo. Oo. Nababarangay yun eh. Alam ko, babarangay kapag minor sa Oo. bar eh. So napapaligiran kami alak, yosi. Oo. Mga bata lang. Oo. Kaya uwi talaga kami, tugtog-uwi lang. Grabe, naalala ko pa yun dati. Route 196, gano'n. Rest in peace. Naalala ko pa nga nagkaroon ng time. Nagkaroon ng time parang sobrang sikat na sikat yun eh. Tapos pag tutugtog kayo nun, parang naka-van kayo. Tapos pagkatapos nila tumugtog, pasok agad sila dun sa van. Tapos yung fans, yung tatakbo. Kasi gano'n, tatakbuhin nila yung van, tinatry nilang mag-ganon sa bintana. Sabi ko, kung ngayon lang ako nakakita ng gano'n na parang,
ang dami ko na nakasabay na banda. Parang, alam mo yun, normally pag kami, kunyari yung mga sikat na mga banda, mga senior na, noong mga panahon na yun na, pag makasabay ko Dharma, or Urban Dub, or Kamikaze, or whatever, hindi naman nangyayari sa kanila yan eh. Parang pag tumugtog sila, siguro may after ng set, before ng set nila, wala magpapapicture. After ng set, saka lang biglang yan na, may mga magpapapicture na, tas hindi na sila guguluhin. Parang kaya nilang uminom doon, tumambay doon in peace. Pero at the time, nung panahon na yon sa inyo, di ko alam kung mga 20, 18, 18 siguro. 18 siguro. Sabi ko, grabe. Ngayon ko lang nakita yung ganong klaseng level ng sa rock band. So, yun yung nakakatuwa doon. Naalala ko, nung album listening party nyo, nakausap ko nandun si Jay Contreras nun eh. Oo nga. Tapos, Hammered. tapos kinakausap niya yung mga Dilaw Boys. Andun may mga ibang banda rin nun eh. Tapos parang sinasabi niya, natutuwa daw siya na nauuso na ulit yung tunog ng electric guitar, ng may mga banda na ulit. Kasi nagkaroon ng panahon na nawala yun eh. Nakakatuwa lang. Tapos sobrang astig lang na nagbalikan kayo nung last year with such an impactful album. Masaya rin siya. More of para sa amin din siya eh. Parang healing yung... Parang mga inner child namin. Kami. Parang... isa rin sa mga naging namin, usapan. Huwag tayong babalik kung para lang sa breads. Parang kung babalik tayo sana dahil gusto talaga natin gumawa ng music together. Kasama. Kaya, ayun. Nakakatuwa na may Four of Spades na ulit. Ako rin, natutuwa rin naman ako. Yun yung maganda. Parang ang iba nga yung mga nyo lahat eh. Parang ang saya-saya nyo lang eh. Parang ini-enjoy nyo lang yung isa't isa eh. Parang kaming bumabawi rin sa isa't isa. Kung kunwari kami from the audience perspective na parang napapaisip na din kami. Lahat naman kami yung parang, sayang naman kung dapat buo ngayon yung Spades, ganyan-ganyan. Ikaw ba at some point, kailan mo naisipan kailan mo na-feel mo ba ever yon habang nag-hiatus kayo na parang gusto ko magbalikan? Yung sayang, yung panghihinayang. Oo, na parang buong talagang buong the whole time yun yung nasa isip ko. Pero alam mo yung at the same time alam mong din parang hindi ito yung timing na tawag dito. Ang drama pakinggan parang right people, wrong time. Parang alam mong para naman kami sa isa't isa magkakasama pero parang hindi pa eh. Hindi nag-work eh. The more na pinipilit namin, hindi gumagana. Nagka-clash lang, nagka-ganto. Kaya nung tinigil, masakit pero wala eh. Pero siguro kung nakatulong rin sa yung dynamics namin ngayon nasa band, yung pag-explore namin ng individuality namin. Alam mo yung dahil nagawa na namin to, nagawa ko na to, nagawa na niya to, nagawa na nila to. Parang hindi na wala nang yung kailangan ko i-prove yung sarili ko. So, hindi na humaharang yung ego sa creative decisions. More of kung ano yung nangyayari. Kung ano lang talaga yung best. Hindi na yung... Sabi nga namin, di ba minsan pag yung... parang onti ng ko dito, ng contribution ko may ma-comment nga lang ako dito. So wala na yung mga urge na nang ganon. Hindi sa next song ka na lang, di ba? Wala na. Sulat ka lang ng sarili mo kanta, tapos... relax na, para lang school project. Ayan, nagkaroon ng album. And for that, the world is a better place. Cheers, brother. Last year. Maraming salamat, Blaster. Tara. Saan sila Curator ata. nag-curator din sila. Sige. Ikaw na nga. Dalhin kita doon. Oo. Sige. Tapos inom na naman. Wala, makikipal na ako doon. Biglang Di ko na kayo papabayaan.